AI Image Studio Multifocal Portrait, Film Camera Mode, Live Color Adaptive Border. Yun lang naman yung iba sa mga aabangan natin sa camera nitong Vivo V50 5G. Tara, pag-usapan natin to, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So here's it guys, the Vivo V50. Exciting na naman yung mga kayang i-offer ng phone na to dahil again guys, Zeiss Optics plus itong Vivo, talaga namang solid na partnership itong dalawang to. Ayoko nang patagalin kung ano yung pinaka main feature nitong phone na to, which is yung kanyang camera, kaya pag-usapan na natin. Para dito, meron siyang Zeiss All Main Camera. Yes, main dahil lahat ng camera na nandito para talagang main camera na. Una sa lahat, meron siyang 50 megapixel Zeiss Main Shooter with OIS. Meron siyang 50 megapixel Zeiss Ultra Wide Angle Camera. And of course, 50 megapixel Zeiss Wide Angle Front Camera. Unahin natin sa pinaka main shooter nito. So para dito guys, meron siyang 1 by 1.55 inch na flagship camera sensor na super sensitive sa light. Ibig sabihin guys, solid ang performance nito sa low light. I mean, syempre, lalong-lalo na sa daylight or yung talagang maliwanag na lugar. Pero ang sinasabi ko lang dito guys, na kahit nasa low light, talaga namang makakakuha tayo dito ng solid na image quality. Next na meron dito is meron siyang Vivo's VCS Camera Bionic Spectrum. Ito guys, yung color accuracy niya is based sa human eye. Ibig sabihin, color accurate yung mga nakukuha natin dito or kung ano yung nakikita natin in real life, yun yung napoproduce ng camera nito. And next, meron siya tinatawag na CIPA or CIPA 4.0 DSLR Level Stabilization. Mas na-enhance or mas nababawasan yung blur and yung ghosting kapag nag-shoot tayo dito. Meaning, mas makakakuha tayo ng clear and mas sharp na image while shooting. And as you can see naman sa mga samples na pinapakita ko sa inyo, talaga namang solid yung performance na napoproduce ng camera nitong Vivo V50. Dynamic range is good. Resolution ng image, of course, solid pa rin yan kasi 50 megapixels is enough para makakuha tayo ng good quality photos. And yun nga guys, samahan natin ng Zeiss Optics, talaga namang panalong-panalo yung performance niya sa main camera. Now, pagdating sa kanyang 50 megapixel Zeiss Ultra Wide Angle Camera, while taking photos sa mga scenery, kung mahilig tayo magpicture ng mga bundok or nature, solid pa rin ang performance na to dahil kahit na medyo ma-zoom natin siya ng konti, quality pa rin yung napoproduce niya. And of course, yung kanyang wide angle front camera. Nagustuhan ko yung front camera nito dahil yun nga, nakakapag-produce din siya ng good quality image, lalong-lalo na meron siyang parang wider shot, or yung 0.8 na tinatawag kasi meron tayong 0.8 dito sa kanyang front camera. So, makakapag-group photos tayo dito or makakapag-group selfie. Bukod dito, gumagamit siya ng AI facial contouring technology. Ito guys, using AI, ina-analyze niya yung mukha ng subject and then from there, kumbaga parang iniiwasan niya yung distortion or mag-iiba yung itsura ng subject. Meaning, mas natural yung shots na makukuha natin sa front camera. And then, meron din siyang tinatawag na AI 3D Studio Lighting 2.0 technology. Ito naman guys, kahit na meron tayong alam niyo yun, kahit against the light yung pagkuha natin ng picture or medyo maliwanag yung sa background or sa likod natin, binabalance niya yung kumbaga exposure. Kaya nagustuhan ko rin talaga yung front camera niya dahil finocus din nila dito na alam niyo yung iniisip din ng Vivo na madalas din natin gagamitin yung front camera kapag kumukuha ng picture. Other camera features guys na talagang na-enjoy ko sa paggamit dito ay unang-una sa lahat ay yung kanilang Zeiss bokeh. Ang dami natin pwedeng pagpilian na Zeiss bokeh effect dito. Hindi ko alam kung sila lang yung gumagawa nito dahil alam niyo yun, sa iba kasing smartphone talaga, meron silang bokeh effect pero yung usual na medyo malabo lang siya. Pero dito guys, meron siyang iba't ibang style, may iba't ibang effect and iba't ibang shape. Next, which is nabanggit ko na kanina, is yung Zeiss Multifocal Portrait. Sobrang natuwa ako dito guys kasi instead na, alam niyo yung usual natin ginagawa, zino-zoom natin manually. Dito guys, meron siyang specific focal length. Meron siyang 23mm, meron siyang 35mm focal length na
equivalent no sa lens, and then meron tayong 50mm. Meron din siyang parang recommendation no, like for example sa landscape portrait mas okay na gamitin yung 23mm, sa natural portrait 50mm, tapos classic portrait 50mm. Malaking impact niya dahil yun nga, makukuha natin yung exact focal length no na gusto natin. Next, of course, yung kanyang aura light. Wag natin kalimutan to guys dahil ito yung parang signature niya no pagdating dito sa Vivo V50. So parang dito pwede natin i-adjust yung kanyang brightness. Pwede rin natin i-adjust yung kanyang temperature no kung gusto natin ng medyo warm or nasa cool. Pwede natin palitan yan. And also meron siyang mga naka-integrate na filter na pwede natin gamitin itong aura light no. Itong next is yung kanyang live color adaptive border. Ito parang for example, yung isang place is medyo yellowish siya. So pati yung border natin sumasabay, nagiging yellow din siya pag greenery, ganyan, nasa park. So yung border natin magiging green din. Nakakatuwa lang itong feature nito kasi I think ito yung first time kong makita itong ganitong klaseng effect. And then meron siyang tinatawag na film camera mode. Tuwang-tuwa ako dito sa sa feature na to guys kasi para siyang retro style na theme no, magiging parang retro style theme yung camera app niya, and then may specific filter no etong mode na to. At the same time iba rin yung dating ng border niya, kumbaga parang retro din yung style. Ako kasi mahilig ako sa vintage retro ganyan. So nung nakita ko itong feature na to tuwang-tuwa talaga ako. At as you can see sa mga samples na pinapakita ko sa inyo, talaga namang solid din, 'di ba? Parang kakaiba yung dating niya. And of course, lastly, when it comes to AI, nandiyan pa rin yung ating AI eraser, and meron din tayong AI live cutout. Guys, yung AI eraser nito, one of the best AI erase tool itong nandito sa Vivo V50. Sobrang bilis. Meron lang siyang alam niyo yung automatic kapag binulugan mo. Tapos kapag binura niya guys, parang realistic talaga na wala talaga yung subject na tinatanggal natin. Which is talagang natuwa ako dito sa feature na to kasi yun nga, gaya ng sinabi ko, ito yung one of the best na AI erase tool na ginamit ko. And then ito pa, pagdating sa video recording guys, lahat, main, ultra-wide, and of course sa front camera, 4K video recording tayo dito. So kahit na anong scenario, kumukuha tayo ng wide shot, kumukuha tayo ng close-up shot, kumukuha tayo ng front or selfie, talaga namang 4K. So, makakakuha tayo dito ng good quality image pagdating sa video recording talaga. Solid na solid, no? Siksik yung feature na ginawa nila dito pagdating sa camera nitong Vivo V50. And for sure, kayo din matutuwa kapag nasubukan nyo siya. At yung ibang feature na nandito guys, gaya ng, yun nga, yung gustong-gusto ko talaga yung film camera mode. Kung gusto mo ng unique at talagang maaasahan na camera, try nyo guys or check nyo itong Vivo V50. Solid siya para sa akin at 100% gusto ko siyang i-recommend sa inyo. Now, para naman sa kanyang design and build, tignan nyo naman guys. Alam ko nakikita nyo na kanina pa, no? And meron pa siyang purple and black. Pero pinaka-paborito ko itong pula. Kakaiba siya, iba yung dating niya kapag nagre-reflect sa ibang angle ng ilaw. Ayan. And also, sobrang minimalist. Wala siyang any design. Meron lang siyang Vivo branding dito, yung kanyang camera module. That's it. Which is yun yung mas prefer ko. And then, isa pa, plus point pa yung kanyang pagka-matte finish or frosted back panel. Sobrang gaan lang ng phone guys, weighing just 189 grams at manipis. Sobrang nipis. 7.39 mm. Pero guys, alam nyo ba, merong something unique dito kasi sa nipis ng phone na to, meron siyang huge 6,000 mAh battery. No, thanks to Blue Volt technology ng Vivo, talaga namang na-achieve nila na kahit na ganito kanipis yung unit, meron siyang huge battery capacity. For the protection, meron siyang IP68 and IP69.
Meaning guys, dust and water resistant itong phone na to. Kahit anong alikabok or ginagamit natin siya sa labas, madalas, kayang-kaya niya mag-survive. Of course, pwede natin siyang ilubog sa tubig ng up to 1.5 meters ng around 30 minutes, hot or cold. Kaya niyang labanan yun. So yep, overall, nagustuhan ko rin yung design nito na talaga namang hindi lang talaga yung appearance kundi pati yung kanyang tibay, no? Protected siya ng any dust and yun nga, pwede siyang mailubog or mabasa ng tubig. Next, para sa kanyang display, meron siyang 6.77 inch AMOLED display na meron ng 120Hz refresh rate and up to 4,500 nits peak brightness. So kung madalas nyo nga siyang gagamitin sa labas, hindi kayo mahihirapan na gamitin ito, no? Lalong-lalo na sa talagang tirik na araw. And then, isa pa, supported siya ng HDR10+. So, pagdating sa color, talaga namang labas na labas yung kulay niya, guys. Very smooth siya sa kanyang high refresh rate. And until now, wala pa naman ako nakikita problem sa kanya sa paggamit ko ng ilang araw na. Ayun, very smooth. By the way pala guys, meron siyang slight curve sa edge nito. Dito sa top, sa baba, sa sides, meron siyang slight curve. So, ibig sabihin, very smooth siya pagdating sa edge kapag nagbaback tayo or ginagamit natin yung dito sa may side. Full view na rin guys. Bezel is thin. Ayan, kikita nyo naman. So, talagang sa panonood ng video, media consumption, sa panonood ng Netflix, sa YouTube, may enjoy natin dito sa phone na to. Pagdating naman sa performance, hindi rin tayo mabibitin dito. Naka Snapdragon 7 Gen 3 and then 12 gigs of RAM. Itong unit ko, meron siyang 256 gigs of internal storage. Yun nga, meron siyang 6,000 mAh Blue Volt battery with 90 watts na fast charging. Yung battery na ginamit dito guys ay second gen silicon carbon technology na siya. So, ibig sabihin mas healthier yung tama ba yun? Up to 4 years, no? Okay na okay pa rin ang battery performance nito dahil sa kanyang, yun nga, yung kanyang tech na ginamit dito. Also, mas maliit nga siya kaya nga napagkasya nila dito yung 6,000 mAh battery capacity sa ganito kanipis na phone. Bukod dyan guys, naka dual stereo speakers na rin to kaya ma-enjoy natin kahit na sa pakikinig ng music. And then, naka FunTouch OS 15 na siya based on Android 15. Kiniklaim din ni Vivo dito guys na up to 5 years, sobrang smooth pa rin ng paggamit natin dito sa phone na to. So, kung naghanap kayo ng pang long-term use na smartphone, check nyo to. Other AI features na meron dito, of course, nandito yung kanyang Google Gemini Assistant. Circle to Search, which is yung isa sa paborito kong AI feature. Meron siyang live call translation, AI script assist, at marami pang iba. And basically guys, that's it for today's video. Ito po ang Vivo V50. Talagang sobrang na-amaze ako sa camera performance nito dahil hindi talaga ako binibigo ng Vivo, no, pagdating sa kanilang V series, no, noon pa man. Up until now guys, may mga iba't ibang features silang nilalabas or alam niyo yun, ini-implement, no, sa mga bagong unit nila ng V series. And yeah, tuwang-tuwa ako sa performance nitong Vivo V50 talaga. So, kung naghanap kayo ng camera-centric na smartphone na talagang magbibigay sa inyo ng good quality image pagdating sa photos, maging sa video, no, dahil nga naka 4K sa lahat ng camera nito. Naka Zeiss pa. Munti ko na makalimutan. Zeiss lahat guys ng camera niya. And camera features tulad ng multifocal portrait, Zeiss portrait, yung nag-iiba yung border, yung mga yan. Sobrang nakakatuwang gamitin yung mga yon na talagang unique lang at dito mo lang talaga may experience. If you want to learn more dito sa phone na to at kung interesado kayong bilhin nito guys, meron akong official link na nilagay dyan sa description box or dyan sa maliit na shopping icon. Check nyo dyan at yun. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything just for you. Sana nakatulong itong video na to. See you soon. Again. Alright.